quick disclaimer muna tayo guys. Bago tayo mag-start, gusto ko lang linawin ang video na ito ay para sa educational purposes lamang at hindi ito financial advice. So always do your own research at mag-invest lamang ng perang kayang mawala dahil risky pa rin talaga yung crypto trading. Okay, so sa video na to, tuturo ko sa inyo step by step kung paano yung pag-deposit at pag-withdraw sa Bitget gamit ang inyong GCash. Alright? So, para lang ito sa mga beginner na nagtatanong kung paano ang P2P trading. So, madali lang itong masundan guys. Panuorin mo lang hanggang dulo. Una, syempre buksan mo yung Bitget account mo or yung Bitget app mo at mag-login ka para makapasok. At pagkatapos, punta ka lang sa deposit, hanapin mo yung P2P trading. So guys, pagkapasok mo pala, makikita mo dito na maraming sellers or yung mga tao na nagbebenta ng crypto, especially yung USDT, which is yun yung gagamitin natin sa pag-trade. Okay, so hanap ka lang ng mas mataas na price para pag kinonvert to sa USDT is mas malaki. Alright. Yung USDT pala guys is katumbas niyan is parang US dollars sa pera natin. And after nyan, check mo lang yung completion rate, tapos yung price, tapos yung mga reviews. Well, kung may napili ka na, i-click mo lang yung buy, okay? Since kailangan natin ng GCash, titingnan natin dito. Magsasample tayo. Ito guys, for tutorial purposes, maglalagay ako ng 1K sa Bitget account ko gamit ang mobile phone. Usually kasi guys, pag nagka-cash in sa Bitget, ay ginagamit natin yung phone. Okay? Dito, punta ka muna ng app. Alright? Pag binuksan mo to, punta ka sa P2P trading. Okay? Then, halimbawa ito, napili ko siya. Okay siya, okay yung reviews, okay yung price, tapos nag-accept siya ng GCash. Okay? So, ang gagawin natin is i-click natin siya. So, by the way guys, may minimum pala to, Ito yung minimum sa baba. Ito yung amount na to. Tapos, ang maximum niya, ito. Ayan. So, hanggang ditong amount ka lang pwedeng mag-buy. Hindi ka pwedeng bumili below minimum. Okay, kailangan minimum onwards. So, let's go. PPM muna natin siya. Hello, online. Ganun lang guys. Send natin. Wait natin na mag-reply. Okay guys, nag-reply na siya. Online. Dahil online siya, ang gagawin ko ngayon is pupunta ako sa GCash shop ko. Okay? Kakopy ko pala muna yung number niya. GCash. So, ito yung GCash number niya. Ito yung name niya. So, ngayon magsasend na ako using my GCash account. So, after ko mag-send guys, kailangan kong i-screenshot yung resibo na nakapag-send na ako ng 1,000 pesos sa GCash niya. So, ngayon, isi-send ko ulit yun. Punta ako sa chat. Isi-send ko ulit. Screenshot. At done. So, guys, ang gagawin na lang natin is we wait natin na ma-release niya itong crypto. Okay, so ito ang amount, 1,000. Ito yung USDT na makukuha ko. Then, wait lang natin siya ng few minutes. Minsan guys, yung iba mabilis lang. Minsan naman, yung iba, siguro may mga ginagawa, matagal. So, wait lang natin. Oh, ayan. Okay, so guys, tingnan nyo, na-release na. Alright.
So, okay, balik tayo sa ating um, Bitget count. Pero ang tanong, bakit wala akong makitang USDT dito sa spot? Actually guys, pag naka-receive kayo ng or pag na-release yung crypto, is mapupunta muna siya dito sa tinatawag na OTC account. Okay? Ang gagawin natin, punta lang tayo sa transfer. Click natin itong OTC account papuntang spot account. So guys, may options yan. No? Kung gusto natin mag-trade sa futures, which is i-discuss ko kung paano nag-work sa next video ko. So for now, since baguhan pa lang tayo, huwag nating intindihin yung futures to kasi pang mga ano lang yan, pang mga marurunong na. Alright? If pag may idea ka ng paano mag-trade, pwede ka na mag-futures, no? Pero risky kasi dun. So, mas magandang start muna tayo dito sa spot trading. So, ayan, transfer lang natin papuntang spot. Send. Ngayon, guys, nakita nyo from OTC, napunta na siya sa spot account. Okay? So, pwede na tayong mag-trade gamit ang USDT dito sa spot. Since sample lang naman to, ngayon, gagawin naman natin kung paano withdraw pabalik sa GCash using P2P pa rin. Okay? Pero bago tayo magpatuloy sa withdrawal guys, kung nakatulong sa iyo itong video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Malaking tulong yan para makagawa pa ako ng more beginner tutorials para sa inyo. Alright? So, balik na tayo. Okay, so ngayon naman, ituturo ko kung paano mag-withdraw ng funds pabalik sa GCash. Okay? Same process lang naman guys. Punta kayo dito sa P2P section. Pero this time, i-click natin yung sell. Okay? So, dahil magbibenta tayo ng crypto, papunta GCash. So, ganun pa rin. Pipili natin yung may mas mataas na completion rate, yung mga trusted na. Ilagay mo lang din kung magkano yung USDT na ibibenta mo. Alright? I-click mo ito. Halimbawa, ito, no? Click natin ulit. Ito yung USDT na gusto kong ibenta. May message ulit ako. Hi, online. And guys, nag-confirm siya na online siya. I-submit na natin yung funds. So by the way guys, important reminder lang to, no? May nakikita kayong nakalagay release crypto. So hanggat di pa confirm yung payment, no? Hanggat di nyo pa nare-receive yung pera sa GCash nyo, wag nyo siyang i-click. Okay? Antayin nyo munang i-release. So kahit sinabi natin na sa chat ng seller na i-release mo na, nakabayad na siya, i-check nyo pa rin yung GCash nyo. Confirm nyo pa rin kung pumasok na. Well, kung hindi, gawin nyo, syempre chat nyo na hindi pa pumapasok, inaantayin nyo pa. Pero ngayon, pag nakita nyo nandyan na yung funds, pumasok na, release nyo lang. So, magkakaroon dyan ng survey, trading experience nyo dito sa taong to. So, yun naman guys. Ganun lang kadali mag-deposit at mag-withdraw sa Bitget gamit ng GCash. So, kung may questions pa kayo, comment lang sa baba, no? And syempre, don't forget to like and subscribe and stay tuned for more beginner-friendly crypto tutorials. Okay? Well, again, dito, sabay tayong matututo, sabay tayong angat. Thank you for watching guys and see you sa next upload.